Magandang umaga po sa ating lahat. Ito pong muli si Pastor Himmler Dennis Alfonso para po sa ating morning devotion sa araw na ito. August 3, 2020. Naanyayahan po yung bawat isa sa atin na tayo po ay saglit na yumuko at tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat sa umagang ito. Dahil sa kabila ng malamig na panahon, sa kabila ng may kalamigan ng panahon, Panginoon, ay patuloy mo kayong binabangon at patuloy mo po kaming binibigyan ng panibagong lakas upang gamitin namin sa paglilingkod namin sa iyo. Panginoon, sa umagang ito, yung aming mapag-aaralan ay patuloy na ikaw ang magbigay sa amin ng lakas, magbigay sa amin ng katalinuhan upang maunawaan namin ito, Panginoon, at patuloy na lumago sa aming pananampalataya sa pamamagitan ng pakikinig at pag-aaral ng iyong mga salita. Lord God, sa umagang ito, itinitiwala namin sa iyong lahat at patuloy na inaanyayahan ng iyong banal na Espiritu na siyang sa amin ay sumama upang magpaunawa sa amin ng iyong mga salita sa umagang ito. Kaya, Panginoon, binibigay po namin sa iyo kapamahalaan sa oras na ito. Maraming salamat, dakilang Diyos. Binabalik po namin sa iyo ang pinakamataas sa papuri at pasasalamat. Sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, ito po ang aming dalangin. Amen. My heart is so proud. My mind is so unfocused. I see the things you do for me. It's great things I have done. And now you turn, they break me. And loving me, you take me and hold me as my Father, and mold me as my Maker. I ask you, how many times will you pick me up when I keep on letting you down? And each time I will fall short of your glory. How far will forgiveness abound? And you answer, my child, I love you. And as long as you're seeking my face, you walk in the power of my daily sufficient grace. At times I make a wish and feel a bit discouraged, knowing that somewhere could do a better job. For who am I to serve you? I know I don't deserve you, but that's the part that burns in my heart and keeps me hanging on. I ask you, how many times do you pick me up when I keep on letting you down? And each time I will fall short of your glory. How far will forgiveness abound? And you answer, my child, I love you. And as long as you're seeking my face, you walk in the power of my daily sufficient grace. You are so patient with me, Lord.
walk with you, I'm learning what your grace really means. The price that I could never pay was paid at Calvary. So instead of trying to repay you, I'm learning to simply obey you by giving up my life to you for all that you've given to me. I ask you, how many times will you pick me up? And I keep on letting you down. And each time I will fall short of your glory. How far will forgiveness abound? And you answer, my child, I love you. And as long as you're seeking my face, you walk in the power of my daily sufficient grace. Purihin po yung Panginoon sa isang mabiyayang mensahe ng awit na atin pong napakinggan. Ang ating pong pag-aaralan sa umagang ito ay matatagpuan doon sa Genesis chapter 37 verse 1 to 4 and 12 to 25. Ganito po yung kanyang sinasabi. Si Jacob ay nanatili sa Kanaan sa tirahan ng kanyang ama. Ito ang kanyang kasaysayan. Nang si Jose ay 17 taon na, nag-aalaga siya ng kawan kasama ng kanyang mga kapatid sa ama. Ang mga anak ni Bilha at Silpa, alam niya ang masasamang gawain ng kanyang mga kapatid. Kaya't ang mga ito ay isinumbong niya sa kanilang ama. Mas mahal ni Israel si Jose kaysa ibang mga anak, sapagkat matanda na siya nang ito ay isinilang. Ginawa niya ito ng damit na mahaba at may manggas. Dinamdam ito ng kanyang mga kapatid at ayaw nilang pakisamahang mabuti si Jose. Nasasikim ang magkakapatid ang kapatid ni Jose at doon inaalagaan ng kawan ng kanilang ama. Sinabi ni Israel, "Gumaya ka at sumunod ka sa iyong mga kapatid." "Opo," tugon ni Jose. Sinabi ng kanyang ama, "Tignan mo kung sila'y nasa mabuting kalagayan. Bumalik ka agad at nang malaman ko." Lumakad nga si Jose. Sumapit siya sa Sikem, sa lambak ng Hebron. Nakita siya ng isang lalaki at tinanong kung ano ang hinahanap niya. "Hinahanap ko po ang aking mga kapatid na nagpapastol ng aming kawan," tugon niya. "Saan ko po kaya sila makikita?" Sinabi ng lalaki, "Umalis na sila at ang dinig ko'y sa Dotan pupunta." Sumunod si Jose at tatagpuan nga roon ang mga kapatid. Malayo pa siya'y natanaw na siya ng mga ito. Nagkaisa silang patayin siya. Sinabi nila, ayan na ang mapanaginipin. Ayan na ang mapanaginipin. Patayin natin at ihulog sa balon at sabihin sinila ng mabangis na hayop. Tignan natin kung ano ang mangyayari sa kanyang mga panaginip. Narinig ito ni Ruben at binalak niyang iligtas si Jose. Sabi niya, "Wag! Huwag nating patayin. Huwag natin siyang pagbuhatan ng kamay. Ihulog na lamang natin siya sa balon." Sinabi niya ito sapagkat balak niya ay iligtas ang kapatid. Paglapit ni Jose, hinuparan nila ito at inihulog
sa isang tuyong balon. Habang sila'y kumakain, may natanaw silang pangkat ng mga Ismailitang mula sa Galaad. Ang kanilang mga kamelyo ay may kargang mga gagawing pabango na dadalhin sa Ehipto. Ito po yung ating pagbubulay-bulayan sa umagang ito. At pagpalain po tayo ng ating dakilang Panginoon. Yung po ating binasa ay istorya ni Jose, isa sa mga anak ni Jacob o ni Israel. Dahil matanda na si Jose nung ito ay ipanganak, nagkaroon ng special attention yung ama sa kanyang anak na hindi pinaburan ng kanyang mga ibang anak pa. Ano ang pakiramdam natin kapag merong isang tao na pinakapaborito ng ating ama sa magkakapatid? Ilagay natin yung ating sarili doon sa mga kapatid ni Jose. Natural po sa magkakapatid ang magkaroon ng inggitan. Maaaring sa mga material na bagay, o kaya naman ay doon sa atensyon na ibinibigay ng kanyang ama o ng mga magulang sa isa sa mga kapatid. Natural po ito at hindi maiiwasan sa isang pamilya na mayroon nito. Ngunit yung pagpalaluhan nyo na patayin yung isang tao dahil lamang sa pagkainggit, iyon ang hindi maganda na pangyayari dito sa ating binasa. Ang pagkainggit ay nagbubulid sa kasamaan at nagbubulid dun sa hindi magandang pupuntahan. Yung po ating binasa ay nangangahulugan na pagkainggit ang kanyang tinutukoy sa umagang ito. Bawat isa sa atin ay unique at special, lalong-lalo na sa Panginoon, sapagkat tayo ay nilikha ayon sa kanyang wangis. Pero bakit ba nagkakaroon ng pagkainggit or insecurities sa bawat tao? Nagkakaroon tayo ng insecurities o pagkainggit sa ating mga buhay dahil una, pinapayagan natin itong mangyari na hindi naman talaga dapat. Ang gawain dapat ng isang tao o ng bawat isang nandoon kay Kristo ay yung manatili at maging masaya para doon sa kanyang kapatid. Supposed to be, dapat ganun po yung mangyayari. Ang bawat isa sa atin ay kailangan nating maging masaya sa sino mong kapatid natin na gumiginhawa at sa sino mong kapatid natin na nakakaranas ng kaginhawahan. Ang dapat na gagawin ay salamat sa Diyos at yung buhay niya ay naging maganda. Supposed to be, ganun sana. Ngunit dahil sa ating mga personal na interest, dahil sa ating mga pagkainggit, at dahil sa ating mga kinaiinggitan sa tao, nakakagawa tayo ng mga bagay na hindi karapat-dapat. At mga bagay na hindi akma o hindi nakaugnay doon sa ating Panginoon. Anumang plano na taliwas doon sa kanyang kalooban ay hindi mainam para sa atin.
katulad ng ating binasa, ayos naman sana. Maganda naman sana yung 12 sila, pero yung mga ito ay pinagsilosan yung kanilang kapatid. At dahil sa pagsiselos na yon, nagawa nilang pagplanuhan na siya ay patayin para mawala na lang sa sirkulasyon at mabaling sa kanila yung atensyon ng kanilang ama. Pero bilang mga mananampalataya, kung titignan po natin ito, hindi po ito maganda. Ang sinuman sa atin ang nagnanais na kitilin ang buhay ng isang tao para lang sa ating sariling kapakanan ay hindi ito magandang gawain at hindi ito nagiging kalugod-lugod sa ating Diyos. Meron ba tayong kaaway? O meron ba tayong kinakainggitan? Nagawa na ba natin yung nangyari at yung binasa natin dito sa banal na kasulatan? Pinagplanuhan na ba natin ng masama yung ating kinaiinggitan? At nag-pronounce na ba tayo ng curse sa kanila? Kung nagawa niya na yon, mga kapatid, panahon na para baguhin natin yung ating sistema. Dahil bilang mga anak ng Diyos, hindi po natin yun dapat ginagawa. Although hindi tayo exempted, pwede nating magawa yon. Hindi tayo pwedeng ma-exempt sa ganong mga bagay. Pero maaga pa lang, kailangan ay makita mo na yung pwedeng maging epekto ng bagay na gagawin mo. Ang trabaho ng bawat tao ay yung maging masaya para doon sa kanyang kapatid. Isang tabi natin yung pagkainggit, isang tabi natin yung pagkainis, para lamang makamtan natin yung mga personal na ating gusto. Pero ang tinuturo ng Panginoon sa atin ay patuloy tayong maging magiliw at patuloy tayong maging mapagpasalamat sa Diyos sa tuwing dumaranas ng kaginhawahan yung ating mga kapatid. Huwag tayong magpadala sa inggit, huwag tayong magpadala sa emosyon, huwag tayong magpadala dun sa bugso ng damdamin. Na kung saan, ang iniisip natin merong hindi pantay na pagtrato sa atin. Ngunit sa totoo lang, ang bawat isa sa atin ay tinatrato ng Diyos ng patas. Ang nagbababa lang sa atin, binababa tayo ng mga pagkakataon, binababa din tayo ng kasakiman, at binababa tayo ng mga insecurities natin sa iba. Which is hindi naman dapat nating maramdaman. Ang lagi dapat nating pinopursue o lagi natin dapat na ginagawa ay iyong maging masaya para sa ating kapatid. At huwag mong pagplanuhan na siya ay kitlan ng buhay o gawan ng masama para magawa mo yung bagay o makuha mo yung atensyon ng bawat isa. Bawat tao ay may karapatan na maging maligaya. At dahil dito ay inaasahan ng Diyos sa ating lahat na anuman ang danasin ng ating mga kapatid, narito tayo para sila ay tulungan, narito tayo para sila ay samahan sa kanilang kagalakan. Pero yung spirito ng pagkainggit o yung pagka-insecure, tanggalin po natin sa ating sarili sapagkat hindi ito nakakatulong sa ating lahat. Katulad ng ating binasa ngayon, yung mga kapatid ni Jose na nagplano sa kanya at nagbalak sa kanya. Kung titignan natin yung storya,
ay kahit na gano'n yung nangyari, hindi lumaban si Jose. Hinayaan niya. Alam niya kasi na gano'n yung ugali ng mga kapatid niya. At kahit na gano'n ang nangyari, ay hindi siya lumaban. Bakit? Kasi kilala niya yung ugali nila. Tayo din po sa ating mga buhay, kapag dumarating yung gano'n, at tayo ay kiniinggitan, hayaan lang natin. Ang pinakamainam na gawin, ipanalangin natin sila sa Panginoon. Upang yung kanilang puso ay mabago at patuloy na hipuin ng Panginoon. Ang pinakamaganda ay huwag tayong gumante kung ano man yung gagawin sa atin ng ating kapwa. Hayaan natin yung pagganti ay nandoon sa Panginoon. Ipagpasa Diyos natin ang lahat ng bagay. Nasabihin niyo siguro, si pastor naman, ganun na nga yung ginawa sa kanya. Hindi pa niya gagantihan. Alam niyo po, yung bagay na ito ay napapractice. Sa totoo lang po, nung bata ako, napakapikon kong tao. Kantiin mo lang akong konti. Pagkatapos ay sabihan mo ako ng pilay and ay ito ng mga bagay. Pagdating ng pangalawa, pangatlo, ang sasalubong sa'yo ay 2 kamao. Madalas po ako mapaaway nung araw dahil mahina yung aking PC. Hindi ako nagtitimpi. Ang pakiramdam ko ay lagi akong nabubuli. So, lagi akong dehado. Kailangan kong gumanti. Actually po, nung ako ay elementary, mula grade 1 hanggang grade 6, ang aking naging bakasyonan, weekly. Take note, weekly ha. Ang aking naging tahanan weekly ay principal's office. Dahil madalas akong napapaaway. Pero over time, ay binago ng Diyos ang aking puso at hindi na ako madaling mapikon at hindi na ako madaling mag-init ang ulo. Yun ay nung natutunan ko kung paano magtiwala sa Diyos at kung paano tanggapin ang lahat ng bagay. Maging masaya para sa aking mga kaibigan. Ma-engage din ako nung araw. Kung ano yung meron sila, dapat meron ako. Ganun. Hanggang sa dumarating sa punto na sasabihin nilang, kaya hindi ko makuha yun dahil meron akong kapansanan. At darating na sa punto ng pag-aaway, at the end of the day, nasa office ang principal. Pero ang mensahe sa atin ngayong umaga po ay ano man ang mangyari, ano man ang gawin sa'yo, huwag kang gaganti. At kung tayo man yung nandoon sa sitwasyon ng mga kapatid ni Jose, ang kailangan nating gawin, alisin yung pagkainggit, alisin yung pagka-insecure, at patuloy na maging masaya para dun sa ating kapatid. Wala tayong dapat kainggitan, bagkus dapat tayong magtulong-tulong para sa ikalalago ng bawat isa. Sapagkat yun ang mainam at yun ang makakabuti para sa ating lahat. At ang bawat isa sa atin ay inaasahan ng Diyos na maging kanlungan, maging tungtungan ng bawat isa. Kung sino man ang mahina, atin po siyang tulungan. At huwag nating gawan ng paghihiganti yung isang tao upang makuha lang natin yung ating gusto. Dahil at the end of the day, magawa man yung gusto mong gumante, pero uusigin ka ng iyong konsensya
dahil hindi ito ayon sa kalooban ng Panginoon. Ang hamon sa ating lahat, tanggalin natin yung pagkainggit sa ating sarili, tanggalin natin yung insecurities natin sa iba. Bagkus ay patuloy nating tignan na maging masaya para sa kanila. Ano man yung kanilang narating, ano man yung kanilang ginagawa, dapat po tayo ay nagiging masaya para sa ating mga kapatid. Sapagkat yun ang nararapat bilang mga anak ng Diyos. Tanggalin natin sa ating mga sarili yung espiritu ng pagkainggit. Sapagkat kung meron tayong pagkainggit sa buhay at sa ating mga puso, magbubulid ito sa kasamaan at pwedeng humantong sa hindi magandang kalalabasan o sa hindi magandang mangyayari. Hindi lang para sa atin, kung hindi ganun din naman, para doon sa ating pinagpapalanuhan. Kung sino man yung ating gustong gantihan dahil sa pagsiselos at dahil sa pagkainggit, hindi ito magiging mainam para sa ating lahat. Ang hamon po sa atin, nawa tayo ay maging maligaya para sa ating mga kapatid. Ano man yung kanilang narating, ano man yung kanilang ginagawa, nagpapasaya sa kanila, kailangan po nating maging masaya para sa kanila. At wag nating hayaan na yung ating sarili ay malugmok doon sa pagkainggit o pagsiselos dahil walang magandang ibubunga ito sa ating lahat. Panahon na para baguhin natin yung ating pananaw sa buhay. Na huwag maging makasarili, bagkus ay buksan yung ating mga puso at isipan sa ikagaganda ng karamihan, sa ikagaganda ng buhay natin. Sapagkat yung buhay na ito ay kailangan na maging kalugod-lugod sa Panginoon sa lahat ng pagkakataon. Kaya nga po mga kapatid, sa pananampalataya sa ating Diyos, panahon na para iwaksin natin yung pagkainggit, yung pagsiselos sa kung sino pa man, at patuloy nating embrace yung kalooban ng Diyos sa ating buhay. Palitan natin yung selos at inggit ng pagmamahal. Sino mang tao yan, anumang uri ng tao yan, kailangan mo silang mahalin. Para mas mainam at makita ng Panginoon yung tunay na tatak ng kanyang mga disipulo na nagpapakilala sa kanyang tayo ay kanyang mga anak. Yung pag-ibig na nandoon sa ating mga puso. Yan po yung tatak ng pagiging isang mananampalataya. Kaya mga kapatid, sa pananampalataya sa ating Panginoon, kung nais po nating maranasan yung kagandahan ng buhay ng nandoon kay Kristo, tanggalin natin yung espiritu ng pagkainggit at pagsiselos. Bagkus ay patuloy tayong mamuhay ng naaayon sa kalooban ng ating dakilang Panginoon. Yon ang nararapat at pinakamainam na gawin ng bawat isa po sa atin. Upang patuloy tayong maging kalugod-lugod, hindi lamang sa mga tao, kundi bagkus. Patuloy tayong maging kalugod-lugod sa Diyos sa lahat ng pagkakataon. Hayaan nating sabihin sa atin ng Diyos ang mga katapat, ang mga katagang ito. Magaling, tapat, at mabuting alipin. Ito po yung salita ng Diyos. Pagpalain tayo ng ating dakilang Panginoon. Para hindi tayo magumon doon sa pagkainggit. Para mawala sa ating bokabularyo yung espiritu ng pagkainggit at pagsiselos.
sabay-sabay po tayo na i-dedicate yung ating mga buhay sa Panginoon sa pakikinig ng mensahe ng awit na ito. Mula sa Hillsong, ito po ay With All I Am. Pakinggan po natin yung mga awit na ito. Into your hands I commit again.
po yung Panginoon sa isang mabiyayang mensahe ng awit na atin pong napakinggan. At sa mga oras na ito, mga kapatid, sa pananampalataya sa ating Panginoon, samahan niyo po ako sa isang panalangin upang isara natin yung ating gawain. Patuloy mo nating isama sa panalangin yung aking lola, si Mrs. Remedios P. Alfonso, na sana ay makasama na namin at makauwi na ng bahay, makalabas na po sana ng ospital sa linggong ito. Tayo po ay saglit na yumuko at tayo ay manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa umagang ito. At patuloy mo kaming tinuturuan kung paano alisin yung pagka-engage sa aming mga buhay. Kundi bagkus ay tinuturuan mo kami kung paano maging maligaya sa aming mga kapatid. Lord, tanggalin mo nga Panginoon yung pagka-inggit at yung selos sa aming nararamdaman sa aming mga buhay. Sapagkat hindi ito maaaring magkaroon ng puwang sa amin. Sapagkat makakasira ito doon sa aming buhay. Ito yung magiging dahilan kung paano po kayo malalayo sa iyo, Lord God. Patuloy mong i-redirect yung aming mga puso, yung aming mga buhay. Kung meron kayong nakikitang karumihan at pagiging makasarili sa aming mga puso. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong mensahe sa umagang ito. Na muli mo kayong pinaalalahanan na yung spirito ng selos o spirito ng pagkainggit ay kailangan po naming iwaksi sa aming mga buhay. At tanggalin namin ito sapagkat hindi ito nagiging kalugod-lugod sa inyo. Lord, sa umagang ito, maraming salamat sa iyong paalala sa pamamagitan ng iyong mga salita. Tulungan mo kami maging matibay, Panginoon, sa pagharap sa buhay na ito. Alisin sa amin yung mga bagay na hindi nakakalugod sa inyo. Kundi bagkus ay patuloy kaming mabuhay ayon sa iyong kalooban. Ayon sa iyong pag-ibig, Panginoon. Upang yung lahat ng spirito ng selos at pagkainggit ay mawala sa aming bokabularyo. Patuloy mo po kaming samahan, patuloy mo po kaming bigyan ng lakas ng loob para magpatuloy sa buhay at kumilos ang naaayon sa iyong dakilang kalooban. Maraming salamat, dakilang Diyos. Pinagkakatiwala po namin sa iyong buong araw na ito. At umaasa po kami ng katagumpayan, Lord God, sa lahat ng aming gagawin. Nawa sa araw na ito, ang maitaas lamang ay ang iyong dakilang pangalan. At patuloy kami mag-enjoy sa buhay na ito kasama ka. Ano man yung aming gagawin, dakilang Diyos, may magkaroon po ito ng katagumpayan. At mula ngayon, hanggang sa susunod na panahon at mamaya, ang pangalan mo lamang ay aming maitaas sa aming mga buhay. Kaya Panginoon, sa iyo po yung araw na ito, binabalik namin sa iyo ang pinakamataas at pumalit na salamat. Kasabay ng aming paghiling na patawanan kami sa mga kasalanan. Sa iyo po yung mapulit pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Ito po yung aming samo at dalangin. Amen. Maraming salamat po muli sa patuloy na pakikinig at pananood sa ating palatuntunan. Ang Diyos ang mapapurihan sa ganitong diwa, mga kapatid, sa pananampalataya sa ating Panginoon. Bukas pong muli, mula alas 5 hanggang alas 6 ng umaga, magkita-kita tayo dito sa ating live morning devotion araw-araw. Ngayon, tanggapin po natin yung biyaya ng ating Panginoon, ang hindi nagmamaliw at dakilang pag-ibig ni Jesucristo, at ang patuloy na pakikiisa at pakikipisan ng kanyang banal na Espiritu, maghari nawa sa ating mga buhay. Ngayon at magpakailanman. Amen. Minsan pa, ito pong muli, si Pastor Himmler Dennis Alfonso. Magandang umaga po
broadcasting live mula dito sa Celestial Interfaith Chapel. Pagpalain po tayo ng ating dakilang Panginoon. Sa Diyos ang pinakamataas na papuri at pasasalamat. Amen.